Kaibigan, magandang araw po sa ating lahat. Mga kaibigan, ngayon po ay ibabahagi ko sa inyo ang tungkol po sa pag-setup or configuration po ng Wi-Fi system, yun pong piso Wi-Fi na wala po siyang license. So, ang gamit natin ngayon ay Hoplite mga kaibigan. Kung gusto nyo pong subukan ito pong piso Wi-Fi na wala pong license, so ito po yun mga kaibigan, wireless po tayo ngayon. So, next natin na video ay gagawin natin yun naman pong LAN-based configuration mga kaibigan. Pero as of now, gagawin po muna natin ay wireless mga kaibigan. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe po sa ating pong YouTube channel, ay pasubscribe naman po mga kaibigan at i-hit yung ating pong notification bell at palike na din po ng ating video para po ay masundan ho ninyo yun pong ating pong additional video tutorial tungkol po sa Wi-Fi system mga kaibigan. So ang gagawin nyo lang, panoorin nyo po hanggang matapos at saka sundan nyo lang po yung aking pong sasabihin. Kung tayo po ay baguhan mga kaibigan sa ating pong Hoplite na gagamitin, siyempre ay mag-download po muna kayo ng Winbox. Okay, so type nyo lang po Winbox mga kaibigan sa Google. Tapos, piliin nyo po yung pong compatible sa computer ho natin na gamit. So, nandun po yung mga kaibigan, Winbox, tapos i-download lamang ho ninyo. At saka, pag na-download na po ninyo mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-open. Okay? So, ito po yung mukha mga kaibigan ng Winbox mga kaibigan kung kayo po ay baguhan pa lamang. Okay? So, wait lamang po. So, ipapakita ko na lang mga kaibigan. Yan po sa screen. Yan po yung Winbox. Yan po yung mukha ng Winbox. Okay? Pag kayo po ay nag-connect or kung kayo po ay magko-connect sa Winbox mga kaibigan, syempre, yun pong inyong Hoplite ay ilalagay po ninyo yung port 4 ng inyong pong Hoplite papunta po sa inyong PC or laptop na inyong gagamitin. Tapos ang port 1 mga kaibigan, lagyan nyo po ng ISP or internet ho ninyo. Pagkatapos niyan mga kaibigan, i-open ho ninyo, yun pong inyong Winbox. Ito po, nasa screen ho natin. I-open po ninyo yan. Pagkatapos, ay i-refresh lamang mga kaibigan hanggang makita ho natin yung IP address niya. Pag nakita na ho natin, i-click lang po yan. Tapos, click lang mo po itong banda sa, ito pong connect, no? Wag na po ninyong lagyan ng password kasi nga wala po yung password. Connect na lang po diretso. Tapos ito na po mga kaibigan ay papasok ho tayo dito. Yung unang gagawin natin mga kaibigan, syempre kung tayo pa ay baguhan or bago yung atin pong Hoplite, mas maganda kung atin po munang i-reset. Okay? Punta lamang po kayo sa system. Tapos hanapin ho ninyo ito pong reset configuration. Tapos click po ninyo ang no default configuration. Tapos, reset configuration. Tapos, yes mga kaibigan. Tapos, magre-reboot po yan. Maghihintay lamang po tayo ng ilang segundo para ho tayo ay babalik uli dito po sa interface or dito po sa portal sa loob ho ng Hoplite mga kaibigan. Okay, since na-reset ko na po ang akin pong Hoplite, syempre hindi na ko na po yun gagawin. I-X ko na lamang po. Now, pag bumalik ho tayo mga kaibigan dito, kasi nga okay na-reset na natin, no? Para po walang laman yung ating pong Hoplite. Okay, yung unang gagawin natin mga kaibigan, i-click po ninyo itong interface or interfaces. Okay? So, sundan nyo lamang po ako mga kaibigan, ha? So, sa Ether 1, double-click. Pagkatapos mga kaibigan, sa Ether 1, ilagay nyo lamang po yung ISP, yung internet ho natin, source natin mga kaibigan, no? Yung provider ho natin, Globeman yan or PLDT. So, ilagay nyo lang po ISP mga kaibigan para ho matandaan ho natin kung ano yung bawat port, no? Ano po yung kanyang function. Okay, pag nalagay na po natin dyan mga kaibigan, ISP or internet, pwede nyo ilagay dyan kahit ano, basta tandaan nyo lang na internet yan. I-apply mga kaibigan, click apply, tapos okay. Okay, automatic malalagay na po dyan. So, ito mga kaibigan, click again, tapos dahan-dahanin natin mga kaibigan para po ninyo ay masundan yung ating pong ginagawa. Okay? So, sa Ether 2, ilalagay ko na lang mga kaibigan na ito po yung aking AP1. Okay? So, yan po yung AP1 ko. So, apply and okay. Para hindi po kayo malito, sundan nyo lamang mga kaibigan yung aking ginagawa dito. AP, tapos 3. I mean 2. AP2. Pwede natin lagyan ng AP mga kaibigan yung port 2 at saka 3. Okay, so click apply and okay. So sa Ether 4 mga kaibigan, ito yung ating dito natin gagawin natin tong LAN mga kaibigan. Yung pwede ho nating saksakan po diyan ng internet. Okay? So sa LAN sa 4, Ether 4 or port 4, diyan po nilagay natin yung ating LAN cable papuntang PC. Okay, apply and
Okay. So, pagkatapos yan mga kaibigan, pwede nyong i-X, pwede din pong hindi. Pupunta ho tayo ngayon sa wireless. Okay? So, sa wireless, ito po, makikita ho ninyo, gray pa po yan, hindi pa po siya alive. So, click lang po, double click lamang mga kaibigan. So, pag napunta ho tayo dito, pupunta lamang tayo sa wireless. Click nyo lang po ang wireless. Tapos mga kaibigan, dito po sa mode, station, gawin nyo pong AP bridge. Ayan. AP bridge po yan mga kaibigan. Tapos yung band, gawin nyo pong 2 GHz BGN. Okay? Tapos yung channel width, pwede nang hindi na po yan papalitan. Depende po sa inyo kung expert po kayo. Pero wag nang galawin po yan kung baguhan po tayo. Sa frequency naman mga kaibigan, ay i-auto lamang ho natin. Ayan. Pwede din pong maghahanap po tayo dito ng mga numero. Pero auto na lamang po tayo mga kaibigan since tayo po ay mga newbie pa lamang. So, SSID I mean, dito nyo makikita yung pangalan po ng built-in Wi-Fi ng Hoplite. So, ilalagay ko lamang mga kaibigan na Piso Wi-Fi Hoplite 4.0 since version 4.0 po yung ating gagamitin mga kaibigan. Pero depende yan mga kaibigan ha, pwede nyo ilagay yung pangalan po ng asawa ninyo, ng anak ninyo, ng pangalan nyo, or ng kabit nyo, pwede mga kaibigan. Tapos mga kaibigan, pupunta ho tayo sa country. Pwede na pong hindi papalitan yung country, pero papalitan lang natin mga kaibigan. Sundan nyo lamang po ako. Ilalagay ho natin, syempre nasa Pilipinas ho tayo. So ilagay ho natin Philippines. Okay? Pagkatapos ng mga kaibigan, tapos na po. Click apply, enable, tapos okay. Okay? So ayan mga kaibigan, makikita na ho natin yung ating pong built-in Wi-Fi na inilagay po dyan. Mag-a-appear po yan mamaya. Now, ang gagawin natin next mga kaibigan ay pupunta ho tayo dito sa bridge. Okay? So, sa bridge, ang gagawin natin mga kaibigan, pupunta lamang ho tayo dito sa bridge tab. Okay, click ang bridge tab, tapos plus sign. O, click lamang yung plus sign mga kaibigan. Napakasimple at napakadali lamang. So, dito sa name, bridge 1, lalagyan lamang ho natin mga kaibigan ng palatandaan. Ilalagay lamang po natin dyan mga kaibigan, yun pong, ito pong hotspot mga kaibigan. Ilagay lamang po yung palatandaan hotspot or HS. Ayan, para mas madali. Tapos, click lamang po ninyo ang apply, then, okay. Diba? Napakadali mga kaibigan. Ngayon mga kaibigan, ay pupunta naman po tayo sa ports. Okay? Sa ports ng bridge. So, ngayon, sundan nyo lamang po ako. Click lamang po ang ports. Okay? So, pag nandito na po tayo sa ports, i-click lamang po ninyo itong plus sign. Ayan. Pag na-click na po natin yung plus sign mga kaibigan, so, yung unang gagawin natin sa interface ho natin, siyempre general ho tayo, interface is click po yan mga kaibigan at gawin nyo pong WLAN. No? Okay, so WLAN 1, ayan. Sundan nyo lamang po ako mga kaibigan. At siguraduhin niyo yun pong bridge natin mga kaibigan, ang nakalagay po sa bridge ho natin, sa baba ho ng interface ay dapat po ay hotspot, bridge 1 hotspot. Okay? So, click apply, then okay. So, again mga kaibigan, i-click naman ho natin ulit ito pong plus sign ng ports. Tapos, ang gagawin natin na yun para makombine yung tatlo, no? Yung hotspot natin at saka yung access point ho natin. Yung gagawin natin sa interface mga kaibigan ay ilagay ho natin sa Ether 2 or AP1 yung atin pong gagamitin. Still, ang bridge mga kaibigan ay hotspot pa rin din. Click apply, then okay. Okay? So next is plus sign again. Click yung plus sign mga kaibigan. Tapos ang gagawin natin dito ay Ether 3 na naman po tayo. AP2, yung access point natin para magiging isa ho sila. Magko-combine po yan. Click apply and okay. Di ba mga kaibigan? Napakadali at napakasimple lamang po ng atin pong configuration. Di ba? So, next mga kaibigan, yung atin pong gagawin ngayon, since natapos na ho tayo sa dito po sa bridge, so, pupunta naman ho tayo sa IP, then addresses. Okay? So, click lamang po ninyo yung IP, addresses, tapos click plus sign. So, sa pag-click nyo po ng plus sign mga kaibigan, dyan po sa addresses, sa address na yan, ilalagay po natin ito pong okay, 10.0.0.1/24. Okay, tandaan po nyo mga kaibigan ha, yung pong ating ilalagay ay 10.0.0.1/24
1/24. Yan po yung ating ilalagay. Tapos mga kaibigan, yun pong interface mga kaibigan, gawin nyo po yung bridge 1, no? Hotspot HS. Ayan. So, pagkatapos, click apply and okay. Oh, di ba? Napakasimple at napakadali mga kaibigan. Ngayon, click naman natin ulit dito pong plus sign kasi dito sa address mga kaibigan, ilalagay naman po natin yung itong IP na 192.168. Wait lang mga kaibigan. 192.168.7/24. So, sundan nyo lamang po mga kaibigan yung ating ilalagay na address po dyan. Okay? Para hindi po kayong malito, wag na po kayong gumawa ng inyong mga sarili. Mali pala mga kaibigan. Lagyan pa natin ng 0.1. Okay. 192.168.7.1/24 mga kaibigan. Yung interface naman mga kaibigan ay ilalagay natin sa Ether4. Ayan. Pagkatapos po, click apply, then okay. So, ganyan lang mga kaibigan. Ngayon, dahil tapos na po tayo sa ating pong addresses, so, ang gagawin natin next is pupunta ho tayo dito sa IP, tapos IP may bigan, tapos DHCP client. Ayan. So dito may bigan, click plus sign again. Okay? So pag na-click na po natin itong plus sign mga ibigan, yan pong interface na yan ay wag na po ninyong babaguhin. Ether 1 na po yan. Ang gagawin lang po natin dito is click apply, then okay, di ba? Napakadali mga kaibigan at talagang napakasimple. Kung kayo po ay hindi pa po nakasubscribe sa atin pong YouTube channel mga kaibigan, mas maigi mga kaibigan na mag-subscribe na kayo para naman po sa atin pong second videos o tutorial mga kaibigan ay mapapanood po ninyo yung mga simple na mga tutorial mga kaibigan na talaga pong atin pong malalagay ho sa ating utak at napadaling intindihin. So ngayon mga kaibigan ay pupunta naman ho tayo sa atin pong IP, then firewall. Okay? Firewall pala. So, ang gagawin natin, click lamang po ang IP, tapos firewall, tapos maibigan, pagdating ho natin sa firewall, click po ninyo itong NAT. NAT, NAT mga kaibigan. So, pagdating ho natin sa NAT, i-click po ninyo itong plus sign. Okay? Pag kayo po ay napunta sa advanced, pupunta ho kayo sa general kasi sa general ho tayo dapat andyan. Okay? So, sa general, ito pong chain mga kaibigan, hayaan nyo po yan na SRCNT lang po yan. So, ang next lang natin gagawin or yung atin pong gagalawin ho dito, ito pong chain, ito pong outer or out interface mga kaibigan. Ito pong out interface. Gawin naman po ito nating ISP. So, naklik ho natin, ISP po yan. Kung hindi po yan ISP, ilagay ho ninyo sa Ether 1 ISP. So, pagkatapos po niyan mga kaibigan, pag inyo pong click ang out interface. So, ang gagawin natin ngayon is pupunta ho tayo dito sa action. Okay? Action tab. Action, mga kaibigan. Okay? Yan. Action. I-click nyo po yan. Tapos sa action, ilalagay ho natin dito is masquerade. Ayan. So, pagkatapos mga kaibigan, wala ho tayong ibang gagawin kundi mag-apply. Click apply. Tapos, okay. Okay? Marami po tayong gagawin dito mga kaibigan. Pero napakasimple at napakadali lamang pong intindihin. Huwag po kayong malito mga kaibigan, ha? Lagi ho kayong tawag dito. Lagi lang po yung sundan yung atin pong ginagawa. Okay, so next mga kaibigan, ang gagawin ho natin ngayon ay pupunta ho tayo sa IP again. Tapos DNS. So sa DNS mga kaibigan, ilalagay ho natin dito sa servers yung pong sundan nyo lang mga kaibigan ha, 8.8.8.8. Okay? So, dito po sa dalawang arrow, dito sa baba, i-click lamang po ninyo yan. Tapos, ilagay lamang po ninyo. Sundan nyo lamang po ako. Ayan po, mga kaibigan. Pagkatapos po, nalagay nyo yan, mga kaibigan, i-click lamang po ninyo ang Allow Remote Request. So, yan lamang po yung ating gagalawin sa ngayon. Diyan, banda mga kaibigan. Or yan lamang po talaga yung ating gagalawin. Click Apply, and okay. Diba? Napakasimple at napakadali, mga kaibigan. So, ngayon, mga kaibigan, ay pupunta na naman ho tayo again sa IP. Tapos, DHCP server ho tayo mga kaibigan. IP, tapos DHCP server, tapos DHCP setup. Okay? So, wag po kayong malito mga kaibigan, ha? Doon po tayo napunta sa IP. Click IP, DHCP server, tapos DHCP,
Tapos dito sa baba, may yung dalawa, DHCP config at saka DHCP setups. Yung setup po yung ating click. So, sa DHCP setup mga kaibigan, ilagay ho ninyo sa DHCP server interface yung Ether4 mga kaibigan. Ilagay nyo po ang Ether4. Ang gagawin natin next is just click next, 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 ayan, next, palagi mga kaibigan. Okay? So, ngayon, hayaan nyo na mga kaibigan na nag-red po yan. So, ngayon mga kaibigan, dahil na next na ho natin po yan. So, again, kiklik ho natin yung IP, hotspot, tapos, pupunta ho tayo dito mga kaibigan sa server. Kung hindi po kayo napunta server, kung halimbawa ay nasa server or user ho kayo, pupunta ho kayo dito sa servers. Okay? Tapos, i-click po nyo ang hotspot setup. So, sa hotspot setup mga kaibigan, ang atin pong gagalawin dito, gagawin ho natin itong bridge 1. Oh, yan po, hotspot, bridge 1. Okay, so ngayon, ang gagawin natin next is just click next, 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 and okay. So, ayan po mga kaibigan, okay na po yan. Tapos mga kaibigan, dahil natapos na po natin yon, ngayon, ang gagawin ho natin is pupunta ho tayo dito po sa user profiles. Okay? Or user profile. Ayan. Click ang user profile mga kaibigan. Tapos ito pong default mga kaibigan, i-double click po ninyo ang default. Yan. Dahil na-double click na po natin mga kaibigan ang atin pong gagalawin ho dito, dahil na-double click na po natin ang default, dito po tayo sa rate limit. Dito po natin ilalagay yung kung ilan yung download at saka upload na atin pong ibibigay sa atin pong mga customers or client. Pwede nyo po yung gagawin dyan 1 or 5 or 3. Okay na po yung 3 Mbps mga kaibigan. Okay? So, pagkatapos mga kaibigan, i-click lamang po natin itong scripts. Okay? So, importante yung scripts na login, logout mga kaibigan. Kung ang hinahanap ho natin ay yung script, ang hanapin lamang nyo mga kaibigan, pupunta ho kayo sa baba ho ng ating video. Meron pong link po dyan, i-download lamang po nyo yung atin pong kinakailangan na mga script. Nandyan na po mga kaibigan. So, pag nakita ho nyo yung login, copy lamang, tapos paste ho natin sa login. Yun naman pong logout mga kaibigan na script, i-download nyo lamang po sa description ho natin, basta wag po ninyong kalibutan na mag-subscribe ho sa atin pong video. I-copy paste lamang din po natin mga kaibigan dito sa logout. Okay? Pagkatapos mga kaibigan, click apply and okay. So ngayon mga kaibigan, dahil nagawa na ho natin yun, ang next ho natin na gagawin ay mag-flash ho tayo ng Node MCU. Okay? So again, ang gagawin ho ninyo sa Node MCU mga kaibigan, maghahanap ho kayo or hanapin ho ninyo, maghanap ho kayo ng USB cable mga kaibigan na pwede po sa atin pong Node MCU na atin pong gagamitin. Okay? So next yung magagawin mga kaibigan, actually meron ho tayo mga kaibigan na separate na video. Yung pong para lamang ho talaga sa Node MCU kung paano siya i-flash. Pero ngayon, ibabahagi ko muna po sa inyo. Okay, so meron ho ako ditong USB cable. Kung di, siyempre di nyo makikita po yan. Tapos, meron din po akong Node MCU. I-connect ko po siya sa akin pong computer. Tapos maibigan yung file ho, folder ho para po sa atin pong Node MCU. Nandito din po sa baba ng ating description. Ipapakita ko lamang sa inyo maibigan na kung ano yung mukha ng okay, yung gagamitin natin na i-flash yung ating Node MCU. Ito po yun maibigan, Nodemco Pi Flasher po yung ating gagamitin para mag-flash ho tayo ng Node MCU. So make sure na inyo na pong na-connect, yun pong inyong Node MCU maibigan. So sa serial port maibigan, dito po i-click lamang po yan, makikita ho ninyo ito pong COM1 at saka COM6. Kung hindi nyo po na-connect maibigan yung pong inyong Nodemco, ang makikita nyo lamang po ay COM1. Ibig sabihin, hindi pa po successful yun pong ating connection kay Nodemco. So, make sure na gagamit ho tayo ng mga USB na talagang pwede, no? Na makonekta yung ating Nodemco at saka yung ating pong computer na ginagamit. So, ngayon, COM6 ho tayo dahil COM6 po yung, syempre, yung connection ng aking Nodemco. Halimbawa, maibigan na, ipapakita ko sa inyo, kukunin ko muna yung Nodemco. Aalisin ko muna para makita ho ninyo. So, i-reload ko lang. Tapos, ayan. So, COM1 lang yung nakikita, maibigan, diba? Kasi hindi pa connected yung aking Nodemco. So, ngayon, ilalagay ko siya, i-connect ko siya. Tapos, i-reload ko lamang para ma-refresh.
So makikita ko niyo ngayon maibigan ay meron na po yung COM6. So ibig sabihin, yan po yung connection ko, serial port. So COM6. Click ko lang po yan. Tapos sa Nodemco firmware mga ibigan, i-browse ko lamang po. So ayan, nandito na po yan, 1.5 flash file bin. Click lamang po itong file 1 mga ibigan sa bin ng 1.5. Click lamang open or double click, okay na yan. Pagkatapos mga ibigan, ang gagalawin ho natin dito ngayon ay ito lamang pong erase flash na yes, para magiging wipes all data po lahat ng mga nandyan sa loob ng ano. So ngayon, click lamang itong flash Nodemco. So hintayin lang natin mga ibigan ha. Hihintayin lang naman natin na magiging successful po yung atin pong pag-flash. So siguro mga ilang segundo lamang po or 1 minute. Depende po yan mga ibigan sa computer na atin pong ginagamit. At saka meron ding pagkakataon mga ibigan na kung sobrang bagal ng inyong pag-flash, posible na sira yung factor defects, sira yung ating Nodemco. So siyempre, papalitan natin kung hindi man siya pwede, di ba? Pag meron pong mga interruption na nangyayari, ayan, hindi na po yan normal. Okay lang kung once, pero po twice or thrice or kapat, kalima, may problema ko talaga. So makikita nyo maibigan, ang firmware successfully flash na po yan. Okay, wag po ninyong tanggalin yung Nodemco po ninyo kasi hindi pa po tayo tapos. Ang gagawin natin next is browse again. Click browse dito mga ibigan. Tapos yung file 2. Okay, bin 2. File bin 2 na mga ibigan ng 1.5 flash. Click, double click lang yan mga ibigan. Pagkatapos, dito mga ibigan sa offset address, yung 0 na yan, is-erase lang yan. Tapos papalitan natin ng number 2. Tapos para hindi ho mawala yung unang na-flash natin, syempre, inuho ninyo yung erase flash sa pangalawang beses na atin pong gagawin ngayon. So yan lamang po yung ating gagalawin mga ibigan. Tapos flash Nodemco again. Okay, so flash Nodemco. So hihintayin na naman natin mga ibigan na magiging successful po yung atin pong pag-flash. Again mga ibigan ha, meron po tayong gagawin na video na separate po yung atin pong pag-flash ng Nodemco para po ay talagang natin mga ibigan, makukuha natin mga ibigan. No? Napakasimple lang naman po, napakadali. So ayan mga ibigan, firmware successfully flash na. So pwede na ho nating tanggalin yung atin pong Nodemco, pero wag muna. Okay, so wag mo nang tanggalin, mamaya na lamang mga ibigan kasi babalik pa po tayo sa atin pong hoplite. Okay? So para hindi ho kayo malito, pwede pong i-X natin yung atin pong ginawa kanina. Para naman po ay hindi ho kayo malilito mga ibigan, i-X lamang po natin. Ngayon, ang gagawin natin kasi na-flash na ho natin yung Nodemco natin mga ibigan, babalik pala tayo dito sa Nodemco pala mga ibigan kasi isi-set up pala natin yan. So, pagkatapos mga ibigan na ma-flash ho natin yun again, tama yung sinabi ko kanina na tanggalin nyo po yung inyo pong Nodemco tapos ibalik po ninyo. So, pagbalik po ng Nodemco maibigan, automatic ay mag-iilaw po yung kulay pula or kulay blue sa ibabaw ng Nodemco. Ibig sabihin, connected na po siya dun po sa atin pong, mayroon na po siyang power. So, ngayon, i-click ho natin itong banda, Wi-Fi SSID ng ating computer. So, makikita ho ninyo, meron pong nag-appear na Wi-Fi setup. So, dito sa Wi-Fi setup maibigan, i-click lamang po natin yan, tapos connect lamang ho tayo. Okay, so ngayon, ibig sabihin, automatic na tayo po ay connected sa atin pong na-flash kanina ng Nodemco. So meron pong maibigan, IP address, yun pong Nodemco maibigan, na 172.217.28. Okay, nandito na po yan maibigan. No? Ayan, 172.217.28.1. Okay? So, ngayon, ang default admin po yan, mga kaibigan, is admin. Tapos, yung password is admin din. So, click login, mga kaibigan. Kasi dito, mga kaibigan, ay atin pong i-configure yung Nodemco, i-set up po natin. So, click lang po, mga kaibigan, itong system configuration. So, sa system configuration, window name, pwede po natin palitan yan. Pwede na po yung hindi. Tapos dito may bigan yung Wi-Fi SSID,
scan lamang natin yung atin pong hoplite na pinangalanan natin kanina. So, scan, click scan. Okay, click scan. Tapos makikita ho natin dito mga kaibigan yung Piso Hoplite 4.0. 86% lamang siya kasi malayo, may nandun sa kabilang kwarto mga kaibigan yung aking hoplite. So, click lamang po. Much better mga kaibigan na 100% po yung atin pong ginagawa. Click lamang po yan para pong interruption mga kaibigan na sana hindi po ma-interrupt itong 86%. Napakababa kasi mga kaibigan. So, okay lang yan. Try lang natin. Tapos, dito sa MikroTik IP, mga kaibigan, gawin nyo lamang po yung 10.0.0.1. Tanggalin nyo yung 1, mga kaibigan. Tapos, sa MikroTik username, palitan nyo lamang po. Pwede din pong hindi. Pero much better na palitan ho ninyo. Gagawin ko lamang, mga kaibigan, Highly Piso Wi-Fi. Ayan. Highly Piso Wi-Fi para po hindi natin malimutan, mga kaibigan. Ganyan lang po ang gagawin ho ninyo. Sa password ho ninyo, gawin nyo lang din po na sa MikroTik, saan ba to? Okay, so MikroTik username, ganun din po yung password sa MikroTik, mga kaibigan. Highly Piso Wi-Fi. Okay? So, sa connection mode, mga kaibigan, gawin nyo lamang po, i-keep alive. Tapos, itong user admin, pwede ho yung baguhin. Yung kanina na pinasok ko natin, pwede mga kaibigan. Pero as of now, hindi ko muna babaguhin yan. Okay, so coin slot pin, mga kaibigan, pwede po yan D6 or saang pin po yan na gusto nyong gamitin. Okay, so yun lamang po, mga kaibigan. Pero sa akin po, mga kaibigan, ang ginagawa ko is, ang D6, mga kaibigan, ginagawa ko yung RX pala. Importante yan, mga kaibigan. Much better na sundan nyo lamang po ako. Gawin yung RX, yung coin slot pin po ninyo, mga kaibigan. So ngayon, wala na po tayong ibang gagalawin po dyan. Click save, mga kaibigan. Ayan. So, congrats dahil okay lang yung layo po ng ating pong hoplite, mga kaibigan. Okay, successful ho tayo. Click OK, mga kaibigan. Tapos ngayon, syempre, mawawala na po yung Wi-Fi setup na yan. Mawawala na po yan kasi connected na po tayo dun sa hoplite. So, ngayon, ang gagawin natin, mga kaibigan, ay pupunta ho tayo ulit dito po sa ating hoplite. Okay? Dahil mayroon pa po tayong i-config, mga kaibigan. So, mga kaibigan, yung gagawin ho natin ngayon, dahil tapos na po natin ma-set up yung ating pong Nodemco, ay pupunta ho tayo dito ngayon sa IP again. Okay? Pupunta lamang po tayo, mga kaibigan, sa IP. Okay, IP, tapos addresses, wait lang. IP, tapos DHCP server, tapos lesses, mga kaibigan. Ayan, i-click lamang po natin itong lesses. So, okay, so dito po, napapansin nyo ninyo, ito po yung address ng atin pong Nodemco. Ito pong 10.0.0.254. Okay? So, make static lamang, mga kaibigan. Right click, tapos gawing static. Okay, so ang gawin natin ngayon, mga kaibigan, ay i-copy lamang po ninyo itong 10.0. Ito pong 10.0.0.253, mga kaibigan, i-kopyahin po ninyo yan. Kasi importante po yan na meron tayong paglalagyan po dyan. Okay? So ngayon, yung next na gagawin natin, mga kaibigan, ay pupunta ho tayo dito sa IP, tapos hotspot, tapos host. Okay? So, dito naman, mga kaibigan, sa litrang H, double-click po lang po yan. Tapos, gagawin mo natin ngayon is make binding. Click lamang po itong make binding. Tapos, ito pong type regular, gawin mo natin itong bypass. Pagkatapos, apply, mga kaibigan, tapos, okay. So, next natin gagawin ngayon, ay pupunta ho tayo dito sa wall garden IP list. Okay? World Garden IP list. O, yan, may kaibigan. So, click plus sign. So, dyan po, may kaibigan, yung ating gagawin ngayon ay, yun pong kinapi ho natin na 10.0.0.253. Ilagay ho natin dito, may kaibigan, sa, ito po, sundan nyo lamang po ako. So, DST, click lamang po yan. Yung kinapi ho ninyo, paste lamang po ninyo. Tapos, apply and okay. So, di ba, napakadali, mga kaibigan. So, yung next natin gagawin ngayon is click IP, tapos firewall. So, click filter rules. Ayan. So, click plus sign in, mga kaibigan. Click ang plus sign in. So, sa chain, gawin nyo lamang po dyan, mga kaibigan, is
i-input. Gawin nyo lang pong input po yan. Baguhin nyo po. Tapos, sa SRC address, dito po maibigan, i-paste po ninyo yung pong address natin pong kinopya kanina. Ang gagawin mo po ngayon ay apply and okay. Di ba? Napakadali. So, ito pong naging mga kaibigan, yung result po natin ginawa, 14, nasa pinakadulo, last. So, gawin natin dyan is ilagay natin sa pinakataas, pinakauna. So, dahil tapos na po maibigan, ngayon, ang gagawin ho natin ngayon ay system, tapos users, tapos click ang plus sign in maibigan. So, kung yung maibigan kanina nga pala, yung ginawa ho natin dito, di ba doon sa admin, nag-config ho tayo, yung pong sinabi ko na gawin nyo pong password, yung sinabi ko na Microtech password saka username. Ang ginawa ko doon kanina is ginawa ko ay tawag dito. Ang ginawa ko maibigan, yun pong user, yung name po, di ba? Highly Piso Wi-Fi. Yan po yung nilagay ko doon. So kaya ito din po yung ilalagay ho natin dito. Highly Piso Wi-Fi. Ayan. Tapos sa group maibigan, gawin niyo pong full. Sa password niya, ito yung nilagay ko doon. Kaya ito po din po yung ilalagay ko na password, confirm password, Highly Piso Wi-Fi, para mas madali po nating matandaan. So, gawin nyo lamang po maibigan. Hindi, tawag dito, obliged na isusulat nyo din yung highly. Depende po kung ano pong ilalagay nyo. Okay, click apply. Then, okay. So, tapos na po tayo maibigan. Okay na po yan. Tapos na po yung atin pong configuration. Ay, meron po tayong ilalagay ng mga additional configuration maibigan. Pero, next na pong video na yan maibigan. Kasi inaantok. Inaantok na ho tayo. Ang gagawin lamang ho natin, i-test natin maibigan. Okay, so, nga pala, meron ho tayong nalimutan. Babalik muna tayo dito sa Hoplite maibigan kasi kailangan pa po natin lagyan ito ng click lamang po hotspot maibigan, tapos yung negative sign, mawawala po yan, mariremove po yan. Lalagyan natin yan ng bagong hotspot maibigan na file para po magpa-function po ng maigi yung ating gagawin ngayon. So, again, yun pong atin pong file na kailangan maibigan andito po sa baba ng ating video. So, ang gagawin ko lang is i-grab ko lang po yung folder maibigan, tapos ilalagay ko dito po sa file list. So, automatic po yan na mag-a-add po dyan mga kaibigan para po ay mapapasok po natin yung portal ng Wi-Fi system or ng Wi-Fi. So, ngayon, dahil connected na po tayo maibigan sa Piso Wi-Fi Hoplite, so, syempre, 10.0 wait lang maibigan. 10.0.0.1. Okay, so browse natin maibigan. Kung makita ho ba natin. So ayan maibigan, yan po yung Wi-Fi portal. Ibig sabihin maibigan, yun pong ating ginawa ay talagang successful ho tayo maibigan. Ganun lamang po kasimple ang paraan ng ating pong pag-config. Basta maibigan, huwag po lamang po ninyong kaligtaan na mag-subscribe po sa ating pong YouTube channel at mag-hit po ng ating notification bell. So again maibigan, magandang araw po sa inyong lahat and God bless us all.